Makakapanayan po natin si Lieutenant Colonel Joe Herrera, tagapagsalita ng Joint Task Force Marawi. Sir, magandang hapon po sa inyo. GC, good afternoon at magandang hapon din sa ating lahat mga nakikinig. Apo, itong nakarang weekend, sunod-sunod po yung mga naaresto na pinaniniwala ang miyembro ng MAUTE. So, yung pagtakas ho sa iba-ibang lugar ay nangyayari na o maaring nangyari na. Paano nyo po pinaplano na talagang mas maghigpit pa dyan sa Marawi para hindi po sila makalabas? Ang ginagawa po natin dito sa Marawi City ay pinapalakas po natin yung security measures, especially dito po sa may conflict area kung saan ay pinapordon po natin sila para talagang ma-contain natin yung over. Yung pong mga nahuli po sa mga iba't ibang lugar, ay ito rin ay isang manifestation ng magandang ugnayan ng bawat Armed Forces of the Philippines units at PNP at syempre yung cooperation po ng local government units. Ito po ay ginagawa natin para tuluyang ma-neutralize itong local terrorist group, MAUTE. Dito naman po sa Marawi, nagpapatuloy po ang combat clearing operations natin, especially doon sa 4 na barangay na natitira kung saan doon po nagpalakas, naglagay po ng defensive positions ang mga MAUTE, local terrorist group. Apo, doon sa 11 kilos ng shabu na nakuha ay ano po ang detalye so far na na-establish nyo dito? Nakita na ba kung ito yung, kasi may mga balita din yung mga sundalo na gumagamit ng droga yung mga kalaban nila, kaya napakasigla, kumbaga, napaka-alerto. Pero ito ho ba'y na-establish siya kung binebenta rin dati para magpondo dun sa MAUTE? Meron na ho bang ganong informasyon? Nagpapatuloy po yung investigation tungkol dun po sa na-recover nating 11 kilos na shabu upang magkaroon po tayo ng evidence base kung saan po nanggagaling ito, kanino man ito, at ano po ang kaugnayan nito sa MAUTE. Nung nag-conduct po tayo ng combat clearing operations sa pangunguna po ng 49th Infantry Battalion, under po ito ng 9th Infantry Division na based sa Bicol, ay naka-recover po sila ng 11 kilos at 4 na malalakas na kalibre. Ito ay nagpapakita po na ang MAUTE, itong local terrorist group, ay hindi lang isang simpleng terorista, pero makikita natin yung kaugnayan niya sa drugs dahil after po natin maklear yung stronghold nila, nakita po natin itong mga drugs na ito sa lugar nila. Hindi lang po yun, nakakita rin tayo ng ISIS flag doon sa lugar kung saan po nakuha yung 11 kilos na shabu. Apo, yung pong mga armas at balang nare-recover nitong mga sundalo mula sa pinagkukutaan ng MAUTE Group ay meron na ho bang resulta ng investigasyon kung saan maaring nanggagaling ho ito at meron ho bang indikasyon na may nakakapagpuslit galing sa DND Arsenal, yung pong mga bala na ginagamit po nila? Etong mga armas po na ito na nakukuha natin ay umaabot na nga sa 250 firearms, no? At siyempre maraming bala, maraming mga IED. Ito po ay gagawin din natin, no? Pag nakuha po natin itong mga detalye ng mga baril, magkakaroon din po tayo ng check or assessment kung saan po nanggagaling itong mga baril na to. Kung makikita nyo po sa Marawi City ay marami po talagang baril dito dahil nakaugalian na
na talaga nagkakaroon sila ng sariling baril. Pero po, bakit po napakarami? Dahil ito ay i-attribute din na ito sa grantan ng local terrorist group Maute na i-seize or ang kontrolin ang Marawi City. Pero sila po ay hindi nagtagumpay dahil nauna po tayo, nag-conduct tayo ng raid doon sa safe house po ng mga high value targets, lalong-lalo na Isnilon, Abilon at Maute Brothers. So ito po ay nakikita natin na talagang maraming armas, bala, at natapos po itong Marawi Rebellion, magkakaroon po tayo ng talagang matinding pagsisikas at para makita natin kung saan po galing itong mga armas na to at paano po nakakarating ito sa Marawi City. Opo. Dito sa nakarang weekend, ang daming nga hong pinag-inalang Maute na nahuli, ano po, at napakalaki ng tulong ng komunidad din na nagre-report agad sa mga kinahinalang nakikita nila. So bilang panghuli po, ano ang nais panawagan pa sa iba't ibang communities para makatulong dito sa laban po ng AFP laban sa Maute Group? Well, totoo po yun. Marami po tayong nahuhuli, no, sa labas po ng Marawi City dahil po sa matinding cooperation ng community at yung local government units. Dahil sa kanila, napipinpoint natin yung location, napipinpoint natin yung personality. Kaya po, nagpapasalamat kami sa mga kababayan natin na nagpapatuloy na talagang tumutulong din sila sa seguridad, sa peace and security. Dahil ang peace and security po ay shared responsibility na hindi lang po magagawa ng Armed Forces of the Philippines at PNP dahil ang participation po ng community ay napaka-crucial. Napakalaking tulong po ito para tapos natin ang terorismo dito sa Marawi City and yung adjacent municipalities ng Marawi. Kaya po sana tuloy-tuloy po yung pakikipag-cooperate ninyo sa mga otoridad upang talagang ma-secure natin ang ating komunidad at matapos itong Marawi Rebellion na to. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon at update sa Lieutenant Colonel Joar Herrera, tagapagsalita ng Joint Task Force Marawi. Maraming po salamat, sir. Thank you. Maraming salamat.